Totoo na mahirap maging masaya. Ang utak kasi natin ay hindi tumatakbo sa ganoong paraan. Ang takbo ng ating utak ay para lang tayo'y mabuhay, para protektahan ang ating sarili, para manatiling ligtas. Minsan masaya naman tayo, pero madalas mananalo ang negatibong emosyon. Because we are wired that way. Gusto nating sumaya, pero ang nasa isipan natin, may kondisyon muna. Halimbawa, magiging masaya lang ako kapag nagkaasawa na ako. Magiging masaya lang ako kapag nakakapagpatayo na ako ng bahay. Magiging masaya lang ako kapag nakuha ko na ang trabahong gusto ko. Magiging masaya lang ako kapag marami na akong pera. Magiging masaya lang ako kapag ikaw na ang bahalang magdugtong yan. Ganyan rin ba ang tumatakbo sa isipan mo? Kapag naabot mo na ang tunguhin mo o nakuha mo na ang isang bagay na gusto mo, magiging masaya ka na ba habang buhay? O unti-unti rin itong maglalaho? Totoong nakapagpapasaya ang mga material na bagay, pero pansamantala lang yon. Ang habang buhay ng kaligayahan ay hindi lang dahil sa mga naabot natin o sa mga bagay na nakuha natin. Sa halip, ang tunay na kaligayahan ay may iba't ibang dahilan. Hindi tayo magkakapareho. Ang nagpapasaya sa'yo ay baka hindi naman nagpapasaya sa iba. Nagbabago rin tayo habang nagkakaedad, pero may mga bagay na napatunayan na talagang nakapagpapasaya sa buhay. Halimbawa, ang pagiging kontento, di mainggitin, pagmamahal sa iba, pagiging positibo, at pagkakaroon ng matatag na kalooban ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Number 1, makontento ka. Ilang beses mo nang narinig na nasusukat ang kaligayahan at tagumpay sa dami ng pera at ari-arian. Siguro wala ka pang naririnig. Dahil sa pag-iisip ng ganyan, milyon-milyong tao din ang nagkukumahog sa trabaho para kumita ng maraming pera. Pero ang tanong, pera nga ba at ari-arian ang nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan? Unawain mo ito ng mabuti, okay? Kapag meron na tayong mga basic needs, halos wala nang epekto sa ating kaligayahan ang pagkakaroon ng karagdagang pera. Hindi naman pera ang problema, kundi ang sobrang paghangad nito na nauuwi sa kalungkutan. Katulad ito ng payo sa Biblia, halos 2,000 taon nang nakararaan. Basahin natin ang unang Timoteo 6:9 at 10. Pero ang mga determinadong yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag at sa maraming walang saysay at nakapipinsalang pagnanasa na nagbubulusok sa mga tao sa pagkapuksa at kapahamakan. Dahil ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri na nakapipinsalang bagay. At dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito, ang ilan ay nailihis sa pananampalataya at dumanas ng maraming kirot. Hindi ang pera ang dahilan, kundi ang pag-ibig sa pera. Kasi ang pera, wala naman yung utak eh. Depende na sa tao kung paano niya ginagamit ang kanyang kayamanan. Pero ano ba ang mga kirot na ito na sinabi ng Biblia? Unang kirot ay ang pag-aalala at hirap sa pagtulog dahil sa kayamanan. Basahin natin ang Ecclesiastes 5:12. Masarap ang tulog ng isang naglilingkod, konti man o marami ang kinakain niya. Pero ang mayaman ay hindi pinatutulog ng kanyang kasaganaan. Ikalawang kirot ay ang pagkadismaya kapag hindi dumating ang inaasahan mong makapagpapasaya sa'yo. Karaniwan ang nagiging dahilan ng pagkadismaya ang paghangad ng pera dahil wala itong katapusan. Ang taong pera lang ang nasa isipan niya, hindi yan nakukontento. Basahin natin ang Ecclesiastes 5:10. Ang maibigin sa pilak ay hindi makukontento sa pilak, at ang maibigin sa kayamanan ay hindi makukontento sa kita. Ito rin ay walang kabuluhan. Kapag ang isa ay naghangad din ng kayamanan, maaaring maisakripisyo niya ang halagang bagay na magdudulot sana ng kaligayahan, gaya ng masayang pakikipagsamahan sa pamilya at pakikipagsamahan sa mga kaibigan o paglalaan ng panahon para sa Diyos. Ang ikatlong kirot ay panlulumo dahil sa naluging pera o investment. Basahin natin ang Kawikaan 23:4-5. Huwag kang magpakapagod para mag-ipon ng kayamanan. Tumigil ka at magpakita ng unawa. Kapag tiningnan mo yon, wala na yun doon. Dahil tiyak natutubuan yon ng mga pakpak na gaya ng sa agila at lilipad sa langit. Kaya dapat tayo ay makontento na sa mga bagay na nasa sa atin na. Dapat masaya na tayo sa mga maliliit na bagay na nakakamit natin. Basahin natin ang unang Timoteo 6:7 at 8. Dahil wala tayong dinalang anuman sa mundo at wala rin tayong anumang mailalabas. Kaya maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Ang mga taong kontento ay hindi mareklamo, kaya naiiwasan nilang mainggit. At dahil kontento na sila sa kung ano ang meron sila,
Naiiwasan nila ang di kinakailangang kabalisahan at stress. Tandaan lang natin na ang salapi ay isa lamang proteksyon. Alam naman natin na kailangan natin ang pera para mabuhay. Pero hindi tayo dapat maging sakim. Dahil ang sakim ay walang kasiyahan. Kilala mo ba ang mayamang tao sa panahon ng Biblia? Siya si Haring Solomon. Dahil sa sobrang yaman niya, nagpatayo siya ng malalaking bahay, nagpagawa ng magagandang parke at mga swimming pool, at nagkaroon ng maraming katulong. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Pero anong natutuhan niya? Ang kasiyahang nararamdaman niya ay hindi nagtagal. Basahin natin kung ano ang kanyang sinabi sa Ecclesiastes 2:11. Pero nang pag-isipan ko ang lahat ng ginawa ko at lahat ng pinaghirapan ko, nakita kong ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Paghabol lang sa hangin, walang anumang bagay na may tunay na halaga sa ilalim ng araw. Kita mo yan? Natutuhan niyang ang pagpapasarap sa buhay ay hindi nagpapasaya at walang kabuluhan. Ang sinabi ba ni Solomon ay nangyayari din sa atin ngayon? Oo, isa ako sa mga taong hindi na kontento noon. Kasi noon, sapat na sa akin ang 5K. Nung nakahawak na ako ng 10K, maliit na sa akin ang 5K. Tumataas na ang kita ko. Naging maliit na ang halaga ng pera. Tapos na-realize ko na kailangan ko nang baguhin ang aking mindset. Kasi nararamdaman ko na hindi na ako masaya. Ngayon, hindi na ako nakapokus sa pera. May pera pa rin pumapasok sa account ko, pero hindi ako nakadikit doon. Masaya na ako sa mga basic needs na nakukuha ko. Kung may sobrang pera pa, bonus na yon. Ito ang naging problema ng maraming bansa. Korupsyon. Dahil sa mga taong sakim at umiibig sa pera. Kaya nagustuhan ko ang tekstong ito, Hebreo 13:5. Huwag nawang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na meron kayo. Dahil sinabi niya, hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi kita pababayaan. Number 2, huwag kang mainggit. Inggit ang lason sa utak natin. Nang dahil sa inggit, nabubuo ang galit sa puso ng isa. Halimbawa, may achievements ka. Hindi lahat natutuwa sa achievements mo. May umaastang natutuwa, pero sa loob nila ay hindi nila halos masikmura ang balitang nagtatagumpay ka. Kaya dapat huwag kang mainggit dahil ito ay nakapipinsala. Kaya ang pagkainggit ay itinturing na isang nakamamatay na kasalanan. Basahin natin ang Kawikaan 27:4. Ang pagngangalit ay malupit at ang galit ay gaya ng baha, pero mas malala ang pagsiselos. Yamang tayong lahat ay hindi perpekto, maaaring may mga bakas ng gayong pagkainggit sa bawat isa sa atin. Lumilitaw ito sa dituwirang mga aspekto o sa ilalim ng pantanging mga kalagayan. Pananagutan natin na huwag ipagwalang bahala ang nakapipinsalang pagkainggit, kundi pag-aralang supilin ito at kontrolin ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Basahin natin ang Galatia 5:25 at 26. Kung nabubuhay tayo ayon sa Espiritu, patuloy rin tayong lumakad ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag tayong makipagkumpetensya sa isa't isa, at huwag nating kainggitan ang isa't isa. Ang inggit ay ang sakit o hinanakit na nadarama ng isa sa nakikitang kalamangan ng iba, kasabay ng pagnanasang sana ay ganoon din siya. Ang inggit ay nakaaapekto sa buhay ng isa at nag-aalis ng kaligayahan. Paano maaaring magsimula ang inggit? Paano natin masasabing naiinggit tayo? At paano natin ito malalabanan? Ang mga tao ay may tendinsyang mainggit sa mga katulad nila, marahil sa mga kaedad nila, sa katulad nila ng karanasan o kalagayan sa lipunan. Halimbawa, kung ikaw ay ordinaryong tao lang, hindi ka maiinggit sa mga sikat na tao. Pero kung pareho kayong ordinaryo at umaangat ang buhay ng isa, siguro ay mabubuo ang inggit mo. Kaya mahalagang makita ang masamang nagagawa ng inggit. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang inggit ay iniuugnay sa napakaraming kaso ng karahasan. Ang inggit ay makaapekto sa kakayahan ng isang tao na masayahan sa mabubuting bagay. Paano naman masasabing naiinggit ka? Tanungin mo ang iyong sarili. Kapag nagtagumpay ang aking kaibigan, natutuwa ba ako o naiinis? Kung naiinis ka, posibleng naiinggit ka na. Kapag nagkamali ang aking kaibigan, nalulungkot ba ako o natutuwa? Kung ang sagot mo ay natutuwa, posibleng naiinggit ka. Ang inggit ay makaapekto sa kakayahan ng isang tao na masiyahan sa mabubuting bagay at makapag-aalis ng pagpapahalaga sa maraming kaloob na dulot ng buhay. Ang ganitong tendensya ay hindi magdudulot ng kaligayahan. Malalabanan natin ang inggit kung tayo'y magiging tunay na mapagpakumbaba. Tutulong ito sa atin na magkaroon ng pagpapahalaga sa kakayahan at katangian ng iba. Sinasabi ng Biblia sa Filipos 2:3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa galit o pagmamataas. Sa halip, maging mapagpakumbaba at ituring ang iba na nakatataas sa inyo. Number 3,
mahalin mo ang iba. Pero mahalin mo muna ang sarili mo. Hindi mo kayang magbigay ng pagmamahal kung kulang ka. Ipinakikita ng Biblia na wasto lang at kailangan pa nga na ibigin natin ang ating sarili sa makatwirang antas. Kasama na rito ang pangangalaga sa ating sarili at pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili. Hindi naman ibig sabihin na mahalin mo ang iyong sarili ay maging makasarili ka na. Magkaiba yon. Ipinakikita ng Biblia na dapat ilagay sa tamang lugar ang pag-ibig sa sarili. Kaya may nagtatanong sa akin noon na saan daw mababasa ang mahalin ang sarili sa Biblia. Wala naman pong specific na utos sa Biblia na nagsasabing ibigin natin ang ating sarili. Pero ipinahihiwatig ng utos na ibigin ang kapwa gaya ng sarili. May mas malaking epekto sa buhay ng mga tao ang nadarama nila sa iba kaysa sa kanilang trabaho, kita, komunidad o maging sa kalusugan nila. Sa madaling salita, para maging tunay na masaya ang mga tao, dapat silang magmahal at dapat silang mahalin. Sabay nating basahin ang unang Korinto 13:2. At kung may kaloob ako na humula at nauunawaan ko ang lahat ng sagradong lihim at ibinigay sa akin ang lahat ng kaalaman at sa laki ng pananampalataya ko ay makapaglilipat ako ng mga bundok. Pero wala akong pag-ibig, wala pa rin akong kabuluhan. Pero hindi pa huli ang lahat. Kahit na yung mga tao na nagkasala sa'yo, kaya mo silang mahalin. Hindi man sa ngayon, pero balang araw. Dahil sabi sa unang Korinto 13:4, ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi ito nagyayabang, hindi nagmamalaki. Maaalala mo man ang mga mali nilang nagawa, pero hindi ka na apektado. Dahil kapag may pag-ibig sa puso mo, naghihilom din ang sugat. Basahin natin ang Colosas 3:14. Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo ng pag-ibig dahil lubusan nitong pinagkakaisa ang mga tao. Number 4, maging positibo. To find long-term happiness, you need to retrain your brain from a negative mindset to a positive mindset. Maglaan ka ng kahit 2 minutes lang para tingnan at alamin ang mga positibong nangyayari sa buhay mo. Imposible namang wala, di ba? Pero alam naman natin na hindi mawawala ang problema kahit positibo tayo. Sino nga ba ang walang problema? Tayong lahat meron. Gaya ng sabi sa Biblia sa Ecclesiastes 3:4. May panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng paghagulgol at panahon ng pagsasayaw. Kita mo yan? May panahon na positibo ang pangyayari. May panahon din na negatibo ang pangyayari. Biblia nang nagsabi na parte na ito ng ating buhay. Kaya tanggapin na lang natin yan. Kung matatag at positibo lang tayo, mahaharap natin ang mga problema. Kung may malubhang karamdaman ka man ngayon, siguradong negatibo na rin ang mga iniisip mo. Huwag mong hayaan na yung sakit mo ang makapaghihina ng iyong loob o naaawa ka sa sarili mo. Pero alisin mo yan sa isip mo at pasalamatan mo ang Diyos sa mga bagay na nagagawa mo pa, lalo na para sa iba. Huwag kang mag-focus sa mga problema mo. Matuto kang mahalin at aliwin ang sarili mo at aliwin mo rin ang iba. Sa totoo lang, kapag inaaliw mo ang iba, malilimutan mo rin ang sarili mong problema. Totoo yan, pero huwag mo rin kalimutan na magpagamot. Kailangan mo yan. Huwag mong baliwalain ang sakit mo. Mental health issue man yan, kailangan mong magpatingin sa doktor. Basahin natin ang magandang sinabi ng Biblia sa Santiago 1:12. Maligaya ang taong patuloy na nagtitiis ng pagsubok. Dahil kapag kinalugdan siya, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga patuloy na umiibig sa Kanya. Kapag ikinapit mo ang 4 na ito sa iyong buhay, ang karunungan ng Biblia ay nagiging punong kahoy ng buhay para sa mga tumatangan dito. At yung mga nanghahawakan dito ng mahigpit ay tatawaging maligaya. Mababasa natin yan sa Kawikaan 3:13-18. Bakit hindi mo tuklasin ng katotohanan yan sa pamamagitan ng pagkakapit ng karunungang nasa Biblia? Total, gusto ng Diyos na maging tunay na masaya ka rin. Kapag nagkakamali ang mga taong matatag, hindi nila sinisisi ang kanilang sarili at sinasabing, wala na akong ginawang tama. Wala akong kwentang tao. Sinabi ng Biblia sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Kung gusto mong maging matatag, dapat mong kilalanin na natural lang ang magkamali at mabigo. Depende na sa'yo kung paano mo haharapin ang mga ito. At upang maging tunay na masaya, ipakita mong ikaw ay mapagpasalamat. Makikita sa Colosas 3:15 ang matalinong payong yan. Basahin natin. Ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. Ipinahiwatig ng mga pag-aaral na kung ang iisipin natin ay ang magagandang bagay sa ating buhay at pahalagahan ang kabaitang ipinakikita sa atin, mas magiging masaya tayo.